Welcome back to my YouTube channel mga kabagis. Magandang hapon sa lahat. And Happy New Year once again. So for today's video, gusto ko lang bigyan ng reaction itong comment, no? One of the comments na nakuha natin sa ating mga videos na stop, no? Mag-stop na tayo. Waste of time lang po yung pag-alaga ng baboy this time or this year kasi mahal yung feeds at saka mura lang yung pagbili nila ng ating mga fatteners. So in my case, ano ba yung saloobin or feedback ko dito? So gusto kong ibigay yan mga kabagis sa upload na to and make sure na nakapag-subscribe na kayo dyan sa ating channel mga kabagis. At huwag ninyong kalimutang mag-comment at mag-like para recommend tayo ng algorithm ng YouTube sa mga masasabi ko lang dyan, kung nag-alaga tayo ng baboy and then we've noticed na talagang wala tayong nakuhang profit in 3 months, 4 months, then I should say na you really need to stop it kasi it's really a waste of time and that's really relevant to consider, no, na talagang you really need to stop, no? Totally stop mo na yan kasi wala namang profit na ipasok mo in a span of 3 months to 4 months. But kung meron man, mga kabagis, then you keep on doing it. Tuloy-tuloy lang. Pag-alaga kahit 2, 3 after ma-release, after mabenta yung 2, another 2, another 3. Then, be it. No? Maganda yan kasi wala. Totaling wala talaga. But kung mayroong pagkakataon mga kabagis na namatayan ka, tapos from time to time, kung ibenta mo na, lugi, no? Walang hindi maabot yung timbang na gusto mong abutin, no? Yung mga ganong pagkakataon, I should say na you really need to stop it kasi it's totally a waste of time. But then again, kung ang nangyari is may profit pa rin and then you're trying hard to really accomplish those numbers or those weight na gusto mong makuha sa mga fatteners mo or dami ng biik na gusto mong maabot sa mga inahin mo, then just keep on doing it na lang mga kabagis. Kasi nga, ang masabi ko, sa panahon ng pandemic ngayon, mas mabuti nang mayroon kang abalahan sa buhay mo kaysa magmukmuk ka sa loob ng bahay at isi-stress ka lang. No? Itong pag-aalaga ng baboy, aside from that idea na makakuha ka ng profit kahit paano, konting profit after mo maibenta, is yung oras mo, magamit mo sa makabuluhang bagay. No? Hindi sa totally you're wasting your time na wala kang ginagawa sa buong araw. So yun yung idea ko doon. And ngayon po, update lang natin, though mahal pa rin yung feeds, we cannot deny that. Most of the time, yung mga talagang demand na mga feeds, umaakit sila every after quarter. Meron silang dagdag sa mga feeds nila. What they're telling us is because mahal daw yung mga ingredients, no? Nagmahal ang mga sangkap sa paggawa ng feed, so they really need to put something, no, na mabalik nila yung nagastos nila doon. So sabihin natin na that's their side, but in my case po dito sa Cebu, I'm happy to tell you na from 140, 150 ngayon umakyat na sa 180 to 200 per kilo yung kuha nila sa mga binebenta nating fatteners, yung rasyon, meaning yung wala ng laman loob na itimbang, no, yung ibig kong sabihin. So for example, makakuha ka ng 95 kilos in 3 months sa pag-aalaga doon mga kabagis, kasi normally this is the average number of kilos na makuha ko. Yung patay na, yung kinatay na yan, i-times mo yan sa 200 per kilo, then you're gonna have around 19,000 sa isang baboy. So kung tutuusin, meron pa rin profit kahit papaano sa Cebu. Kung mag-alaga pa tayo ng mga fatteners, merong profit. So, ito lang yung side at feedback ko. Although, totoo yun, that is a fact, no, na mahal talaga ang feeds. Pero kung ang saside ko mga kapagis, kung nagpatuloy ka pa rin na mag-alaga hanggang ngayon, kahit mahal yung feeds, and then nakita mo na meron ka pa rin konting profit, then i-continue mo lang yan. Katulad dito sa illustration natin na ginagawa ngayon na 95 times 200 na ngayon yung kuha nila. Then
you still have a profit of 5K sa isang baboy in 3 months or 4K. Kasi normally yung expenses dyan is nasa mga 12 to 13,000 kung nasa 3 to 4 months yan na inalagaan mo. So, hindi ka na, para sa akin, hindi na yung lugi mga kabagis. And for me, kung sa ganitong panahon na pandemic na wala kang ginagawa sa bahay, walang trabaho, no? Kasi yung mostly, yung mga companies ngayon nagsasara kasi nga lugi na, no? Lahat ng mga tao ngayon, yung new normal nila is nasa online na. So they're trying their best to come up with a business na mas angat at mas sikat through online. So yun na yung ginagawa ngayon. So basically, like sa akin, naapektuhan talaga yung pagpasok ng pandemic, yung airline business talagang naapektuhan siya. And hanggang ngayon, we are still striving hard yung sa airline business, yung pagbubuk ng mga business class ticket. Talagang mahirap pa rin kasi maraming mga areas, mayroon namang may pagpasok ng Delta, Omicron and all. So talagang back to zero na naman, no? Minsan umangat-angat na tapos back to zero na naman dahil sa mga variant na yan. So talagang mahirap mga kabagis. So ang masasabi ko lang talaga is that if this is something that after 3 months, 4 months we still have that amount of profit, kahit magkano yan basta may profit, no? Kahit 10 piso yan, 100 pa yan, 200, basta may profit ka at the end of the day, at the end of the month, at the end of the quarter, then go for it. Kaysa wala talaga, no? So yun yung masasabi ko dyan. We just have to be very positive sa mga ginagawa natin mga kabagis. I know na maraming na-discourage. I know may mga cases na ma-discourage tayo sa isang bagay. And then we just need to decide na i-stop na lang kasi nga na-discourage ka na. But kung tutuusin, no, we are still privileged kasi we still have this opportunity. No, mayroon tayong area, may kulungan tayo, mayroon tayong magamit, no, just to survive for this pandemic. Then continue, no, i-continue na lang natin at let's pray na later on, after few months or few years, maging okay ang lahat and then we're still surviving, no. At sa panahon na naghirap tayo, more especially ngayon, so i-google natin yung panahon na i-observe natin paano natin gawing mabuti pa yung ating mga ginagawa. Ano pa natin, kumbaga mag-perform tayo in a way na right after this pandemic, kung may chance pa rin tayong mag-business or mag-raise ng kahit ano, manok, baboy pa yan, then that time siguro master na natin yung ginagawa natin. And that's the time na we can say na alam na natin at kaya na nating mag-survive kahit anong pandemic pa yung darating sa buhay natin. Because we're mastering it, na-master natin yung ating mga ginagawa. Most especially sa pag-alaga ng mga hayop. Kung na-master mo na yan mga kabagis, kahit anong pagsubok o anong mga problema, no, ma-pandemic man yan or kahit ano, kung alam mo talaga yung ginagawa mo, then you can still survive sa mga anong klaseng problems yan, no? So yun lang masasabi ko mga kabagis, we still have the opportunity, no, to raise fatteners or pigs. Kung mayroon man tayong mga ganong klaseng hinaharap ngayon, like murang-mura sa amin kabagis yung kuha, mahal yung feeds, then kung i-estimate ninyo, tingnan ninyo yung mga calculations ninyo, kung talagang walang-wala, kung negative talaga after 3 months to 4 months, then stop it, no? Hindi ka naman siguro mamamatay kung mag-stop ka. But if there are still a chance, no, na mayroon pa rin kita, kahit magkano yan, basta may kita ka, then continue mo lang kasi somehow, someday, later on, makukuha mo yung ini-aim mo sa ginawa mong pagsa-start mo ng business na ganyan. So yun lang mga kabagis. Ang sa akin na case, alam niyo maraming talagang problema, and then ang ginagawa ko talaga is just to continue kahit dalawa lang, tatlo. So at least meron, no, kaysa walang-wala talaga. So yun lang, kung magkataon na mayroon tayong puhunan na mas malaking puhunan, then basta time na ibalik natin mga kabagis. But for now, talagang ino-observe ko pa talaga yung market.
Kasi mahirap na magbili ka ng 10, 15 sa 20 na fatteners, and then ang ending yan once i-release mo na or once kailangan mo nang ibenta, baratin ka lang kasi nga ganun lang yung nangyari. So, nag-observe lang muna tayo ngayon mga kabagis, and so far, yung observation natin is good kasi umangat yung presyohan. Ngayon pa na dalawa na lang, umangat na yung presyohan ng baboy. So, talagang yung panahon talaga, no? Kailangan ka talagang marunong makisabay at makiayon sa panahon. At ang gagawin mo lang talaga is just positive lang, no? With the grace of God, with the help of God, positive ka, then tuloy lang ang laban mga kabagis. So wag nating isipin yung stop na lang kasi ganito. O, anong gagawin lang? Wala tayong trabaho, wala tayong ginagawa sa bahay. So mag-alaga pa rin, no? So yun mga kabagis, thank you so much for watching, and I hope again you subscribe to this channel if this is your first time here in my channel. Para updated ka mga kabagis every time may upload na gaya nito. At huwag kalimutang mag-comment at mag-like sa mga videos natin.